Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang epekto ng bullying sa isipan ng mga bata? Ang video na ito ay isang simpleng gabay upang matulungan tayong iwasan ang pagiging mambubuli sa kahit sino. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. 1. Pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Ang isang pangunahing epekto ng bullying ay ang pagbaba ng kumpiyansa sa sarili ng mga biktima. Ang mga biktima ng bullying ay kadalasang nababansagan ng mga negatibong pangalan o tinatawag na masasakit na salita tulad ng bobo, pangit o walang kwenta. Dahil dito, ang kanilang positibong pananaw sa sarili ay humihina. Kapag ang isang bata ay palaging sinasabihan ng mga negatibong komento, ang kanilang sariling imahe o self-worth ay madaling magiba. Ang pagbagsak ng kumpiyansa sa sarili ay nagiging sanhi ng mga biktima na mawalan ng tapang na subukan ang mga bagong bagay, lalo na sa akademiko o sa mga social interactions. Maari silang maging mahiyain at iwasan ang mga pagkakataong makihalubilo sa kanilang mga kaklase. Sa kabuuan, ang kanilang pagtingin sa sarili ay nababago mula sa pagiging positibo tungo sa pagiging sobrang kritikal sa kanilang sarili. Kahit matapos ang paghinto ng bullying, ang mga negatibong epekto ay maaring magpatuloy na nakakaapekto sa kanilang pangmatagalang pag-unlad at pagkakakilanlan. 2. Depresyon at pagkabalisa. Ang isa pang masamang epekto ng bullying ay ang pagdevelop ng depresyon at pagkabalisa. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga batang nabibiktima ng bullying ay mas mataas ang sansang magkaroon ng depresyon kumpara sa mga hindi nakakaranas nito. Ang patuloy na pananakot o pambabastos ay nagiging sanhi ng pagkabagabag sa kanilang kalooban na nagiging dahilan ng malalim na kalungkutan at pagkatakot. Ang mga sintomas ng depresyon ay maaring magsama ng labis na lungkot, kawalan ng gana sa mga bagay na dati nang ikinagagalak, insomnia o labis na pagtulog, at minsan ay maaring humantong sa mga suicidal thoughts. Ang pagkabalisa naman ay nagpapakita sa pamagitan ng labis na pag-aalala, panic attacks, o pag-iwas sa mga sitwasyon o lugar kung saan sila nakakaranas ng bullying. Marami ring mga biktima ang nakakaranas ng anticipatory anxiety, isang estado ng takot sa inaasahang masamang sitwasyon, tulad ng muling pagkikita sa bully na nagpapabigat sa kanilang emosyonal na kalagayan araw-araw. 3. Pagkawala ng interes sa pag-aaral. Ang bullying ay hindi lamang isyung emosyonal, kundi direktang nakakaapekto rin sa akademikong aspeto ng buhay ng mga biktima. Dahil sa stress at takot na dulot ng bullying, madalas na nawawala ng interes ang mga biktima sa pag-aaral at pagpapatuloy ng kanilang edukasyon. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang mga batang binubuli ay mas mataas ang absenteeism rates o madalas na hindi pumapasok sa paaralan. Dahil ang paaralan ay nagiging isang lugar ng trauma para sa mga biktima, may mga pagkakataon na bumababa ang kanilang pagganap sa klase. Nawawalan sila ng gana at motibasyon na mag-aral at maaring mas bumaba pa ang kanilang mga grado. Bukod dito, ang kawalan ng focus sa klase ay bunga rin ng patuloy na pag-aalala kung kailan o paano sila muling bibiktimahin. Sa kalaunan, maaring magkaroon ng masamang epekto sa kanilang long-term academic achievement at career opportunities. Social na pagkabukod. Isa sa mga pinakamasakit na aspeto ng bullying ay ang social isolation o paglayo ng biktima mula sa kanilang mga kaibigan at klase. Maaring layuan ng mga bata ang isang biktima dahil sa takot na sila rin ay mabiktima, o di kaya ay dahil ang bully mismo ay nagtatangkang ipahiya o isalansan ang biktima laban sa iba. Ang biktima ay maaring maaramdam na walang sinuman ang gustong sumuporta o maging kaibigan nila na nagiging sanhi ng matinding kalungkutan at pangungulila. Sa kabaligtaran, ang ilang biktima ay maaring kusaring lumayo sa iba bilang paraan ng proteksyon sa kanilang sarili. Ang mga bata ay maaring makaramdam na mas ligtas sila sa pagiging mag-isa kaysa harapin ang posibilidad ng pagkutya o pang-insong-insulto sa harap ng iba. Sa kabila nito, ang kakulangan ng social connections ay lalong nagpapalala sa kanilang emotional distress dahil nawawalan sila ng pagkakataong makabawi mula sa mga negatibong karanasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng suporta mula sa kapwa-bata. Kognitibong pagbabago. Ang utak ng bata ay napaka-sensitive sa stress, lalo na kung ito ay nararanasan sa mahabang panahon. Ang patuloy na stress at trauma mula sa bullying ay maaring makapinsala sa cognitive functioning ng bata. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bata na biktima ng pang-aapi ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng problema sa atensyon, memorya, at executive functioning.
Ang mga emosyonal na karanasang ito ay maaaring humantong sa mas mababang academic performance dahil nahihirapan ang mga biktima na mag-focus sa kanilang mga aralin. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanilang mga subject, mas iniisip nila ang kanilang kalagayan, takot o pagkabahala. Ang patuloy na pagiging distracted sa klase ay nagiging sanhi ng hindi nila pagkakaintindi sa mga leksyon na posibleng magdulot ng frustration at mas lalong magbaba ng kanilang self-esteem. 6. Epekto sa pisikal na kalusugan. Ang epekto ng bullying ay hindi lamang nakatuon sa isip at emosyon, kundi pati na rin sa pisikal na kalusugan ng biktima. Ang stress na dulot ng bullying ay maaaring magpakita ng mga pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, at iba pang sintomas na tila walang pisikal na sanhi, ngunit may kinalaman sa emotional na stress. Bukod dito, ang mga biktima ay maaaring makaranas ng mga problema sa pagtulog tulad ng insomnia o labis na antok na nagdudulot ng pisikal na panghihina at pagkapagod. Ang chronic stress mula sa bullying ay maaari ring magdulot ng weakened immune system na nagiging sanhi ng pagiging mas madalas nilang magkasakit. Sa matinding mga kaso, ang pagkakaroon ng sobrang stress ay maaring humantong sa mga long-term health issues tulad ng hypertension o mga kondisyon na may kaugnayan sa puso sa kalaunan. 7. Agresibong pag-uugali. Ang ilan sa mga biktima ng bullying ay maaaring mag-develop ng agresibong pag-uugali bilang tugon sa kanilang nararanasan. Dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili sa ibang paraan, maaaring matutunan nilang gamitin ang agresyon bilang isang mekanismo upang kontrolin ang sitwasyon. Ang ganitong klaseng tugon ay tinatawag na bully victim phenomenon, kung saan ang isang dating biktima ng bullying ay nagiging bully sa ibang pagkakataon. Ito ay isang resulta ng kanilang pangangailangan na magkaroon ng kontrol at kapangyarihan sa kanilang sitwasyon, lalo na kung sila ay patuloy na nakararanas ng pagkawala ng kontrol sa kanilang buhay dahil sa bullying. Ang kanilang agresibong ugali ay maaari ring magmula sa damdamin ng galit at frustrasyon na kanilang nararamdaman dahil hindi nila matugunan ang kanilang emosyonal na pangangailangan. Maaring itong humantong sa karagdagang mga problema sa relasyon sa ibang tao at sa kanilang kapwa mag-aaral. Long-term psychological effects. Ang mga epekto ng bullying ay hindi lamang limitado sa panahon ng kabataan. Sa katunayan, marami sa mga biktima ng bullying ay nakakaranas ng pangmatagalang epekto na humahadlang sa kanilang pag-unlad at kaligayahan sa pagtanda. Ang trauma na kanilang naranasan ay maaring magresulta sa pagkakaroon ng anxiety disorders, depression at post-traumatic stress disorder, PTSD, sa kanilang adult life. Ang mababang self-esteem na kanilang nakuha sa panahon ng bullying ay maaari ring makaapekto sa kanilang mga relasyon, career at personal na buhay sa kanilang pagtanda. 9. Pananaw sa lipunan at paggamit ng coping mechanisms. Ang trauma na dulot ng bullying ay maaring magdulot ng masamang pananaw sa mga interpersonal relationships at sa lipunan bilang kabuuan. Ang mga biktima ay maaring maging mas mapagduda at hindi nagtitiwala sa ibang tao. Dahil sa patuloy na pananakit at pang-aabuso, nahihirapan silang makipag-ugnayan sa ibang tao at maaring ituring ang bawat bagong relasyon bilang potensyal na banta. Ang kanilang kakayahang makipag-usap at makipagkaibigan ay maaring maapektuhan ng husto dahil sa takot na muling masaktan. Para sa maraming biktima, ang coping mechanisms ay nagiging pangunahing paraan upang harapin ang sakit at trauma na kanilang nararanasan. Gayunpaman, hindi lahat ng coping mechanisms ay positibo. Ang ilan ay maaring humantong sa paggamit ng unhealthy behaviors tulad ng substance abuse, overeating, o social withdrawal. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit upang pansamantalang makalimutan ang nararamdamang emosyonal na sakit. Sa kabilang banda, may mga positibong coping strategies na maaari ring ma-develop ng mga biktima ng bullying, lalo na kung sila ay nakakakuha ng tamang suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga profesional. Ang pagtutok sa mga constructive coping mechanisms tulad ng pagsali sa mga support groups, pagkuha ng therapy, o pagsali sa mga aktibidad na nakapagpapasaya ay nakakatulong sa mga biktima upang maibalik ang kanilang kalakasan at kumpiyansa sa sarili. Ang pagbuo ng mas malalim na pagkakaintindi sa kanilang sarili at sa mga emosyonal nilang pangangailangan ay isang mahalagang aspeto ng paggaling. Papel ng suporta. Ang mahalagang papel ng suporta mula sa mga tao sa paligid ng biktima ay hindi dapat balewalain.
Ang suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga guro ay isa sa pinakamabisang paraan upang matulungan ang biktima ng bullying na makabawi. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bata na may malakas na emosyonal na suporta mula sa kanilang pamilya ay mas mabilis gumaling mula sa mga epekto ng bullying kumpara sa mga bata na walang ganoong uri ng suporta. Ang mga guro at administrasyon ng paaralan ay may mahalagang papel sa paglikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mga anti-bullying programs sa mga paaralan, kasama ang malinaw na mga alituntunin sa kung paano haharapin ang mga kaso ng bullying, ay makakatulong sa pag-iwas sa ganitong mga insidente. Ang mga guro at administrador ay dapat maging handa na pakinggan ang mga mag-aaral at agad na tumugon kapag may naiulat na insidente ng bullying. Sa antas ng komunidad, ang mga grupo ng suporta at mga therapist ay mahalaga rin upang matulungan ang mga biktima na matutunan kung paano harapin at lampasan ang mga negatibong karanasang ito. Ang mga biktima na nakakakuha ng profesional na tulong ay mas malamang na makadevelop ng healthy coping mechanisms, magtayo ng mas matibay na emotional na resilience. Mahalaga ang patuloy na edukasyon tungkol sa bullying.